Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 43. Ang ikalabintatlong kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo ay punong-puno ng mga talinghaga. At ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mayroong tatlong talinghaga. Talinghaga tungkol sa mga damo at sa mga trigo. Talinghaga patungkol sa buto ng mustasa at talinghaga tungkol sa pampaalsa. At lahat ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo ay palagian niyang idinadaan sa talinghaga upang ang mga nakakakita ay makakita, ang mga pandinig ay makarinig. Ngunit mailihim ang kaharian ng langit sa mga taong bulag, nasa kadiliman at ayaw tanggapin ang pagliligtas ng Panginoon. Ang talinghaga patungkol sa mga damo sa triguhan ay isang napakagandang talinghaga. May isang mabuting tao na nagasik ng mga binhi ng trigo. Ngunit nang dumilim na, naggabi at natulog na ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mapanirang damo sa triguhan. Sa kultura ng mga Hudyo, kung ating itong pag-aaralan, sa mga unang araw o linggo ng pagtubo ng mga binhi, mahirap makita kung ano ang trigo at kung ano ang damo, sapagkat ang kanilang larawan, ang kanilang imahe, ang kanilang hitsura ay halos parehas lamang. Ngunit kapag lumipas na ang mga araw at linggo, doon na makikita kung ano ang damo at kung ano ang trigo. Lalo pa nga't lumalabas na ang mga uhay. Ang uhay ng trigo ay totoong kakaiba sa uhay ng damo. Kaya nga tinanong ng mga alipin ng may-ari ng lupa kung ano ang gagawin. Bubunutin ba yung masasamang damo? Sinabi ng Panginoon ng lupa, wag, sapagkat maaaring mabunot din pati ang mabubuting halaman, ang trigo. Sapagkat ang mga halaman na ito, kapag lumalaki, ay dumadami ang ugat. At sa ilalim ng lupa, nagbubuhol-buhol ang mga ugat ng magkakasamang halaman. Sa madaling salita, nagkapit-kapit na, nag-ugnay-ugnay, nagbuhol-buhol ang mga ugat ng masamang damo at ng trigo. Kaya nga, mamamatay din ang trigo kung bubunutin ang masamang damo. At ipinaliwanag ng Panginoong Hesukristo, ano ang kahulugan nito? Sinabi niya, ang nag-aasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay mga kabilang sa masama. Ang kaaway na nag-asik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Sa madaling salita, ang masamang damo ay hinihasik ng dyablo at ito ay ang kasalanan. Sapagkat mabuti ang layunin ng Diyos. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa kanyang mata ay mabuti, maging ang tao. Ngunit sa pagkakainggit at pananaghili ng dyablo, nais niyang wasakin ang kabutihang ito. Kaya siya ay nagkaroon ng pagkakataong magbigay ng kasinungalingan sa tao at pabagsakin ang mga unang tao sa kasalanan. Ito ang kalagayan ng daigdig. Ito ang kalagayan nating lahat. Ngunit ang Diyos ay Diyos na mahabagin, puno ng pagpapatawad, puno ng pagtitiyaga. Dahil sa pag-ibig kaya niyang maghintay. Ayaw niya nang gawin ang ginawa niya noong unang panahon, na nilipo lang lahat sa daigdig dahil sa kasamaan ng tao sa pamamagitan ng baha noong panahon ni Noah. Ayaw niya nang lipulin ang lahat.
sapagkat nakikita ng Diyos mayroong mabuti at mayroong masama. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na antayin na lang ang anihan, at ito ay ang huling araw, kung saan doon na paghihiwa-hiwalayin ang trigo at ang masamang damo. Ang masamang damo ay susunugin. Larawan ng kalagayan ng impyerno kung saan mapupunta ang masasama, ang mga taong naniwala sa kasinungalingan ng dyablo, at dadali naman sa kaharian ng Diyos ang mabubuti, ang mabubuting trigo na totoong nagbunga. Kung ating pag-iisipan at pagninilayan, tayo ay nangangamba sapagkat aminin man natin o hindi, para bang tayo rin itong bukid na ito. Sa ating pagkatao, sa ating buhay ay may mabubuting trigo. Ngunit kitang-kita rin natin ang katotohanan na mayroon din tayong mga kahinaan, kamalian at minsan ay mga pagkakasala. At ito ang masamang damo. Ngunit ang mabuting balita ay naghahayag sa atin na nagbibigay ang Diyos ng panahon. Sa makabagong agrikultura, sa makabagong siyensya, may natuklasan ang mga nag-aral, ang mga eksperto sa lupa at mga halaman. Sabi nila sa panahon natin ngayon, bagamat mahirap nang bunuti ng masamang damo sapagkat madadamay ang trigo, may mga bagong pataba, mga bagong elementong agrikultural na maaaring magbigay ng lakas sa trigo, sa mabuting halaman, upang kahit na siya ay nakakapitan ng masamang damo, hindi siya masasakal nito. Ang ibig sabihin, may masamang damo man, hindi maaapektuhan ang paglago at pamumunga ng trigo. Sa madaling salita, sa makabagong agrikultura, magtatagumpay pa rin ang mabuti. At unti-unti niyang sasakalin ang masama. Hindi ang masama ang mamamayani at sasakalin ng mabuti. Mamamayani ang mabuti upang siilin ang pag-unlad ng masama. At ito ay napakagandang bagay para ating pagnilayan. Katulad nung sinabi natin, kitang-kita natin sa sangkatauhan, sa daigdig, kahit sa ating mga buhay mismo. May mabuting trigo, may masamang damo. Mayroon tayong kabutihan, ngunit mayroon din tayong mga kahinaan. Ngunit ang mahalaga ay may panahon pa bago tayo humarap sa Diyos at paghiwa-hiwalayin ng masama sa mabuti. Sa panahong ibinibigay sa atin ng Diyos, para bang inaanyayahan tayo na palakasin ang mabubuti. Palakasin ang mga mabubuti sa ating pagkatao, ang mabubuti sa ating kalikasan, ang mabuting nilikha ng Diyos sa ating buhay, ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig, ang ating kababaang loob, ang ating pagtiyatiyaga, ang ating pagsakripisyo, ang ating pagsunod sa Diyos. Palakasin ang mga birtud, ang mabubuting bagay na ito. Sila ang bigyan ng pataba. Sila ang bigyan ng pagkain. Bagamat mayroong masamang damo, mayroon tayong kahinaan at kamalian, ito ay masasakal ng mabuti. Kaya nga ang ating buhay, ang bukid na tinataniman ng Diyos ng mabuti, ay totoong magtatagumpay sa masama. Isang napakahalagang paanyaya sa atin. Ang dalawa pang talinghaga sa mabuting balitang ito ay patungkol sa maliit na buto ng mustasa. Ito ay binhi, isang buto na halos hindi makita ng mata. Ngunit kapag ito ay naitanim at tumubo na, ito ay nagiging parabang punong kahoy. Yumayabong ang kanyang mga sanga, at sa kanyang mga sanga ay nakakapagpahinga ang mga ibon sa himpapawid. Ang ibig sabihin na ang paghahari ng Diyos sa ating buhay ay nagsisimula sa maliit. Katulad ng trigo, nagsisimula sa maliit. Ngunit inaanyayahan tayong alagaan ito. Inaanyayahan tayong napalakihin ang pananampalatayang ito. Ang pagsunod natin sa Diyos, sa madaling salita, palakihin
ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Upang katulad niya ay makapagpahinga sa atin ang maraming nilalang na pagod na sa paglalakbay katulad ng mga ibon. Si Hesukristo ay larawan nitong puno ng mustasa. Nung kanyang iniunat ang kanyang mga kamay sa krus, ito ba'y para bang larawan ng mga sanga? Sa krus na iyon, lahat ng taong pagod dahil sa kamalian at kasalanan ay nakapagpahinga. Nakapagpahinga sapagkat sa krus na iyon, sa mga sanga na iyon, sa mga kamay, balikat na nakaunat, tayo ay tinanggap, niyakap at pinatawad. Isa pang mabuting talinghaga sa Ebanghelyo sa araw na ito ay ang kakaunting pampaalsa na nung inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina, umalsa ang minasang harina. Ang ibig sabihin, ang buhay ng tao kapag walang pampaalsa ay para bang isang buhay na walang buhay. Ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa maliit katulad ng pampaalsa na ito. Ngunit kayang buhayin ng masa, kayang paangatin, kayang palundagin, kayang palakihin ang kahulugan ng ating buhay. Dalawang talinghaga na paanyaya sa atin upang maging mga mabuting trigo. Maliliit na talinghaga nagsimula sa pagiging maliit, ngunit lumago dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo ay inaanyayahan ngayon na magsimula sa maliit, sa mga unang hakbang, hanggang tayo ay tumungo doon sa paglago ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. At kapag lumago ang mga biyaya ng Diyos sa ating buhay, ang mga mabubuting elemento, ang mga mabubuting bahagi ng ating kalikasan bilang mga tao ay hindi kayang gapiin ng mga masasama na itinanim ng kaaway ng Diyos. Sa madaling salita, ang layunin ng Panginoon sa ating lahat ay mapasama sa kanyang kaharian. Sa araw ng anihan, sa panahon ng paghuhukom, nais niyang anihin tayo lahat at isama sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.